Si Chairman George Garcia ng COMELEC kasama ho natin. Chairman, good morning. Good morning po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Oy, naku, liwanagin ho natin yung mga membership card na Chairman. Alin doon ang pinapayagan at alin ang hindi? Kasi marami hong mga partido ngayon na namimigay ng membership card. Yung iba may may halong ano daw to, insurance, sabi ko, ba't nyo kailangan ba talaga ng insurance? Meron naman tayong may PhilHealth, but anyway, ganun ho yung mga alok nung kaakibat ng mga cards. So, what is allowed and what is not? Sir Angel, ay yung pong panghihingi ng tulong o pagkukuha ng mga miyembro ng isang organisasyon, party list, political party, ay wala po tayong problema dyan. Okay na po yan. Siyempre, kinakailangan ka mag-strengthen ng iyong mga kasama, yung iyong membership para sa paghahanda sa eleksyon. So, bakit kung yung pagkuha mo ng membership ay merong karampatang bayad? Lalo sa isa sa mga iniimbestigahan natin. Halimbawa, babayaran mo ng 300 pesos o kahit na yung pag-distribute ng mga yung tinatawag na insurance card para lang maging miyembro, yan po yung vote buying na maliwanag. Kung kaya hindi po namin papayagan yan at yan po ay kakasuhan namin. Yung nga po iniimbestigahan natin na party list, inaalam natin kasi ang problem lang po namin, Sir Angel, na-picturean lang po yung card na may mga 300 pesos. So kung talagang merong gusto sumira sa isang party list o isang political party, ang dali po sanang gawin yun Kaya lang, kailangan namin na may magsasabi rin sa amin na sila yung nilapitan at ino-offera ng 300 pesos o 500 pesos para lang maging miyembro ng party list na yan, organization o ng mismong kandidato. So, yun kung pera ang iaalok. Pero paano kung kasama na nga doon sa ID mismo, Chairman, yung insurance? O ang binibigay talaga, insurance ID? Kasama rin po yan sa vote buying sapagkat ang sinasabi natin, tama po na manghikaya tayo magkaroon ng miyembro, pero hindi ba kaya ka nagkaroon ng miyembro, kaya sumusuporta rin dahil doon sa presensya ng insurance card na yon. Kung hindi lang po tayo sa election period, wala po tayong problema sa mga insurance cards na yan. Pero pumasok na po tayo sa campaign period pa mismo, kahit po anong mga pangako ngayon, maliban na lang kung hihingi sa amin ng permiso, katulad ng t-shirt, bowler, caps, papayagan po namin yan dahil dahil yan po ay nakalagay na sa guidelines natin. Pero yung mga ganito po na may mga insurance cards ay again, ito po ay vote buying. Sa mga kababayan natin, yan po ay ma-report nyo kaagad kung sakaling merong mga nag-o-offer sa inyo ng mga ganyan. Okay. Meron naman ito, hindi na lihim ito dahil malamang nakarating na rin sa inyo yung ibang gimmick. Limbawa, yung isang angkan, sila ho naman nagmamay-ari o kaya may control sa isang co-op. Power co-op, tukuyin na natin. Tapos sa simula ng kampanya, discounted muna ang konsumo ng kuryente. Pagkatapos pagkalagitnaan ng kampanya, 75% na. Sa month ng eleksyon, libre na. Hindi ba vote buying din yun? Alam niyo po si Angel, mga style yan na kumita na kasi. So, siyempre, alam na natin. Yan po yung vote buying. Wala pong kaduda-duda yan. Pwede naman po mag-discount sila bago mag-election period o campaign period Bakit gagawin sa panahon na parang napaka-special naman at ngayon pa sila, hindi naman nila anniversary araw-araw. So, ibig sabihin po, yan po ay napakaliwanag na vote buying. Pasensya na kung gusto nila ko ipainihibit kung sakali mo may makarating na complaint sa atin, pero wala pong kaduda-duda yan, kaya yan po ay vote buying. Kung sinasabi napaka-stricto naman ng COMELEC, ay sapagkat ang vote buying nga po ay modern cancer ng ating demokrasya. Kung ano mga pamamaraan, kinakailangan po natin din yan na yung punot dulo niyan ay alamin at kasuhan kung hindi man ipa-disqualify yung mga involved po sa ganyan. Paano? Mabuti kung may mag-report kung lahat sila nakikinabang. Alam niyo po, naniniwala pa rin ako, Sir Angel, na meron pa rin na magre-report sa ganyan sapagkat hindi naman lahat ay matutuwa na para bang minamalit ang ating pong pagkatawa at ang ating pangunawa na pagkatapos naman ng eleksyon, lalo't hindi nanalo, bigla na lang tataas ang presyo o kaya naman bigla na lang babawiin yung nawala noong panahon na binigay yan during the campaign period. Sa panahon ng kampanya, madaling kausap. Pagkatapos ng eleksyon, mahirap nang mahanap. Ang dami niyan, Chairman. Sa buhay nyo, hanapin nyo na. Madali naman mangako. Kung tutuparin, di nasa sa inyo na yan. Maghanap na lang kayo sa Tambol Mayor. Okay. Nabanggit nyo na kanina, t-shirt, caps. Hanggang magkano ho ba talaga ang limitasyon? Kasi di ba meron kang dapat amount lang na gastusin per candidate. So, kung ikaw national candidate, hanggang ilang t-shirt lang ang pwede mong ipamigay?
Wala naman po tayong piniprescribe na bilang ng t-shirts o kung magkano ba talaga. Pero alam nyo kasi ang t-shirt ngayon, nabibili ng 30 pesos pagka Oo nga. may nakalagay na pangalan na pwede makuha ng 40 hanggang 50. Sa ating palagay naman, hindi naman po ganun yung pamimili ng boto kung sa 50 pesos naman na t-shirt, hindi naman para siguro bumoto ang ating mga kababayan dahil sa nabigyan siya ng t-shirt o ng cup na nagkakahalaga ng 25 pesos o ng bowler. Hindi sa minamaliit natin yung mga ganyang amount. Ang sinasabi lang po natin, part na po yan kasi talaga ng pangangampanya sa kasalukuyan. Aha. At kung maaari yan ibawal noong 1985, hindi naman po dapat na ipagbabawal ng 2025. Pero kung ang mga pinamimigay ba naman ay tigda 2,000 na, Sir Angel, o kahit 1,000, ay yan po ay vote buying na napakaliwanag. Kung mamimigay na titigil sa sako ng bigas, yan po ay vote buying na maliwanag na maliwanag. T-shirt, 5 t-shirt sa isang individual kasi kailangan niya suotin Lunes hanggang Biyernes habang nagtitinda sa mga kali. Hindi rin ho vote buying. Pwede na natin ma-classify na vote buying yan. Pero Ayun. Sir Angel, 3 piso per registered voter lang kapag may partido politikal at 5 piso per registered voter pagka independent candidate o walang partido politikal ang pwede magastos ng isang kandidato. Pagka political party naman o party list, 5 piso per registered voter. So maaaring mamahagi sila ng pagkadami-daming mga ganyan, ay pero Sir Angel, tatandaan nila na meron din po limitasyon sa paggastos. Wala maaaring limitasyon sa maaari nilang ibigay na maliliit na amount, pero pag pinagsama-sama yan, dyan sila mahuhuli sa mismong statement of contributions and expenditures. Yun daw hong binibentang bigas sa bagay, LGU, ano pa lang naman ang San Juan pa lang naman hong nakapag-avail nito so far. Pero in the future, pwede daw bang yung bigas na ibibenta may kasamang litrato ng kandidato? Kapag po kasi binenta nung katulad na amount na pagkakabenta ng NFA, Sir Angel, wala po tayong problema dyan kasi yung NFA mismo, ay yung DA, ay humingi sa amin ng exemption. Pero kapag kayang bigas na yan, binenta ng ganitong amount, halimbawa 25 ng mismong DA, pagkatapos ay binibenta ngayon ng LGU ng 20 pesos, matipid ng 5 piso, sa amin po hindi namin po ay kinakailangan sa amin ng exemption mismo ng LGU. Lalo pa, kung nabili nila yan ng mura, pagkatapos pinamimigay ng libre, ay yan po ay abuse of state resources and kinakailangan ihingi sa amin ng exemption. Lalo na kung may picture. Di ba? Lalo na kung may picture, tama po kayo dahil siyempre ang purpose talaga dyan, i-promote ang kandidatura ng mismong kandidato. Kita niyo po, Sir Angel, yan nga po yung sinasabi natin para maliwanag sa mga kababayan natin nakikinig. Hindi naman nila pera yan pera ng sambayanan. Tapos kung magastos, parang pocket money, parang kanila. So, hindi po talaga naman pwedeng dapat binibenta yan ng mura sapagkat mura yung pagkakabili yun po yung purpose talaga ng DA, yung mismong polisiya ng ating Pangulo na maibenta ang murang halaga ng bigas pagkatapos bababaan pa, lalagay pa yung picture o kaya ililibre. Hindi naman daw picture, kalendaryo, pero malaki yung picture. Ganon din yun. Ano pa naman kinaiba? Ano pa kinaiba pa mas malaki nga po yung kalendaryo? At saka, so, parehas din po ng pinagkaiba, Sir Angel. Ayan. Pero hindi bawal ang pamimigay ng kalendaryo, ha? Ay wala po, okay lang po yung kalendaryo yan. Pero kung mamimigay ka ng kalendaryo, may kasamang bigas, mura pa o kaya libre, vote buying po yun. Ayan. Okay. Chairman, nakakailang, kayang habulin yung imprenta, ha? Apo, sa kasalukuyan po, mga 68% na po tayo sa nai-imprenta out of the 72 million. Kaso Angel, nasa 48 million na po ang nai-imprenta natin. So more or less, mga March 18, sabihin na po natin hanggang March 15 to 18, tapos po ang pag-iimprenta natin ng balota. At pagkatapos yung verification naman sa Angel, mga abutin tayo ng mga April 18 to 20 rin. Yun po yung mga nasa NCR na lang, yung mga malalapit. Pero yung mga iba, madi-deploy na natin by that time. Chairman, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Salamat po. Magandang umaga po, Sir Angel. Mabuhay po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections.